Ayan. Hello, good day everyone. So, this is the continuation of the last week's lesson. So, let's continue. So, our topic or next topic is purchase discount and purchase returns and allowances. And then we have sales discount and sales returns and allowances. So, kung napapansin nyo, ito yung mga account title na kinoconsider natin as contra account. Ang purchase discount and purchase returns and allowances, yan yung mga account na ang kontra niyan or contra account siya ng purchases. Yung mga yan. Okay? Pagdating naman sa sales discount and sales returns and allowances, sila naman yung mga contra account ni contra account ni sales. So ngayon pag-aralan natin kung paano nga ba journalize or gumawa ng mga entries using this particular account titles. Okay? So last week, nakakapag-discuss ako sa mga present noon ng discount terms and credit terms. Ngayon, for the sake ng mga absent last week, meron po tayong tinatawag na credit terms and discount terms. Kapag meron tayong purchase discount, ang tawag po doon ay credit terms. Ganito siya, class. Binibigay ang purchase discount kapag tayo ay bumili ng goods na pambenta natin. Halimbawa, tayo, ang point of view natin is tayo yung may business. Ngayon, kapag bumili tayo ng inventory or bumili tayo ng paninda, ngayon, si seller natin, bibigyan tayo ng discount. Ang tawag doon ay purchase discount. Ngayon, yung mga seller, usually kapag may mga transaction na ganito, hindi naman palaging cash basis yung bayad eh. Usually kapag may mga businesses, laging ang bayad eh minsan next week na, ganyan, or isang buwan. Ngayon, binibigyan ni seller tayo ng credit terms. Ang credit terms po, ito yung terms na binibigay para mabayaran natin yung utang natin. Okay, credit terms. Ngayon, ito siya, kung mapapansin nyo, ito yung tinatawag natin credit terms, yung 2, 10, and 30. Ang ibig sabihin lang yan, ay you are entitled to receive a 2% discount if paid within 10 days. If not, it is payable within 30 days. Tandaan nyo na sa uluhin. Again, pag binasa nyo yan, ang basa dyan, you are entitled to receive a 2% discount if paid within 10 days. If not, it is payable within 30 days. Okay? Again pag tayo ang bumili, ang tawag doon ay, pas binigyan tayo ng discount, ang tawag doon purchase discount. Binibigyan tayo ng credit terms. Okay? Let's have an illustration. So, Magaling Computer Store started its operation on January 2016. So, the store is located in Sikat Mall in Bicol. So, sabi daw dyan, yung may-ari is nag-invest or nag-invest tayo ng 500,000. Tayo si Magaling Computer Store para makapag-start ng business. Ngayon, noong January 3, bumili daw tayo ng 20 units ng computer on account. So, utang yan Ang amount ng per computer or per unit ay 10,000. Ngayon, nung upon the delivery ng units or ng computer, ang supplier natin si Delta binigyan tayo ng charge invoice na number 145. Pag sinabing binigyan tayo ng or nag-issue ng charge invoice, kasi nga gumamit siya ng invoice, kasi nga hindi pa to bayad. Binigyan tayo ng bill, binigyan tayo ng invoice para malaman natin kung magkano babayaran natin. Ngayon, binigyan tayo ng credit terms. Tingnan nyo pag tayo ang bumili, binibigyan tayo ng credit terms. Tandaang maigi yan. Ngayon, sabi daw dyan, nung January 10, binayaran natin yung full account nung mismong amount ng utang natin kay Delta. So ngayon, i-journalize natin kung paano nga ba i-journalize or gawa ng entry kapag nagbayad na tayo. Tandaan nyo ito Kailan tayo bumili? Bumili tayo nung January 3, 2016. Tapos, nagbayad tayo ng January 10. Ano daw yung credit term natin? 2, 10, and 30. Sir, paano po yun? Paano po magbilang? Bilang kayo a day after ng pinagbilhan nyo. Tingnan natin kung pasok ba doon sa credit terms yung pagbabayad natin. Ang ibig sabihin lang niyan, kapag yan pasok sa 10 days, within 10 days, ibig sabihin, makakatanggap tayo ng discount. Ganun lang siya. So, paano siya bibilangin? 'Di ba?
Nag-start tayo ng January 3, binili natin. So, bilang kayo ng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, hanggang January 13 daw, kailangang mabayaran yung utang natin. Nagbayad tayo ng January 10. Ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, pasok pa tayo dun sa credit terms. Ang ibig sabihin nun, makakatanggap tayo ng discount. Okay? Sir, paano po siya gagawa ng entry? Ang entry lang yan, since di ba dapat may utang tayo, binayaran natin. Ngayon, kapag nagbabayad tayo ng utang, ang entry natin, ang debit laging accounts payable. Siyempre, utang nga yun eh. So, magkano ba yung dapat natin bayaran? Di ba yun ay 20 units ng computer, tapos ang amount niya ay 10,000 each. O, so 200,000 dapat yung babayaran natin. Kaso nga lang, binayaran natin siya agad doon sa credit term. So, ibig sabihin, makakatanggap tayo ng discount. Sir, ano po ang gagamitin account title? Purchase discount or sales discount? Of course, purchase discount. Kasi tayo yung bumili, nag-purchase tayo ng computer. Ibig sabihin, purchase discount yung matatanggap nating discount. Ayan siya, purchase discount. Credit tayo ng purchase discount. Sir, bakit po credit? Diba ang normal balance ng, or contra account is laging credit. Sige, tinan nyo. Ang normal balance ng purchase or purchases is debit. Contra account nga si purchase discount. So, ibig sabihin yan ay credit. Sir, ano pang entry natin? Hindi po balance eh. 200 tsaka 4K lang siya. So, ang gagawin natin dyan, ano ba yung binayad natin? Ano ba yung nawala sa atin? Ano yung nilabas natin? Cash. Kasi nga, nagbayad tayo. 196,000. Kung i-analyze nyo yan, ang utang po natin ay 200,000. Ngayon, nakatanggap tayo ng discount, 4,000 pesos. So, ibig sabihin, ang babayad na lang natin, ito na lang, 196,000. Tapos, lagay nyo lang siya ng explanation. To record full payment of Delta, charge invoice number 145 with 2% discount computed as 200,000 multiplied by 2%. Okay? Di ba? Basic lang. Okay? So, ngayon, assume natin kapag nagbayad tayo ng February 4, di ba dapat hanggang January 13 lang natin bayaran? Sir, paano pag nagbayad tayo ng February 4 na? Malamang, mapo-forfeit na or mawawala na yung discount natin. So, ibig sabihin, kapag na-record nyo yan, account debit, accounts payable, credit, cash na lang. Kasi wala na tayong discount. Tapos, 200,000 yung babayaran natin kasi nga wala na tayo natanggap na discount. Okay? So, ngayon, we have sales transactions. Dito naman, pag sinabing sales transaction, paano ba natin i-record yung mga kinita or mga benta natin? Nung service business, ang tawag doon revenues or service revenue. Pagdating naman dito sa merchandising business, ang tawag doon ay sales or benta. Okay? Ngayon, pagdating dito sa sales transaction, kung tayo naman ay nakabenta, ibig sabihin meron tayong customer. Sir, ano po yung tawag sa may credit term, sa terms na binibigay natin sa mga customer natin? Kapag tayo ay nakabenta, tapos meron tayong customer, ang binibigay po natin discount doon is tinatawag nating sales discount. Okay? Ang tawag naman sa term is discount term. Again, kapag tayo yung bumili, ang tawag doon credit terms. Kapag naman customer ang bumili sa atin, or nagkaroon tayong transaction, pag binigyan natin si customer ng discount, ang tawag doon ay discount term. Okay? So, let's have an illustration. Yung January 10, 2016, sabi dyan, official receipt or OR number 001, sold 2 units for cash to Marie Cruz for 36,000. So, ang amount ng per unit is 18,000. Nakabenta tayo ng 2 units. FOB destination. Disregard mo muna yung FOB destination. Ngayon, paano natin siya i-record? So, of course, nakabenta tayo. Meron tayong matatanggap na cash. So, debit cash. Tapos, credit tayo ng sales kasi nagkaroon tayo ng benta. 36,000. To record, OR number 001, cash sales from Marie Cruz. Ganun lang siya. Tapos, sabi daw dyan, nung January 15, yung charge invoice number number 001 is nakasold daw tayo ng 5 units on account kay Rafael Reyes. Tapos ang amount nun is 97,500. Tapos 'di ba 5 unit 'yon? Yun ang amount ng per unit is 19,500. Tapos binigyan natin si
si Rafael Reyes, ito yung customer natin na, binigyan natin yung customer natin ng discount term na 3, 10, and 30. Anong ibig sabihin yan, sir? Ibig sabihin, kapag nagbayad yung customer natin within 10 days, bibigyan natin siya ng 3% discount. Ngayon, kung hindi niya kayang bayaran yun within 10 days, pwede niya naman bayaran yun, pero within 30 days lang. Okay? Tapos wala na siyang discount. Okay? Ngayon, paano natin i-record yun? Yung benta natin na yun kay customer. So, since ito ay utang ni customer kasi yung on account, of course, debit tayo na account receivable kasi may matatanggap pa lang tayong bayad sa kanya. Wala pang cash kasi nga on account or utang ni customer. Tapos, credit lang tayo ng sales ng benta natin. 97,500. Okay? Ngayon, pagdating dito sa sales returns and allowances, minsan kasi yung mga customer natin, binabalik yung binili na sa atin. Ngayon, dapat i-record natin yung sales returns and allowances. So, paano siya gagawin? Let's have an example. So, noong January 6, 2016 daw, si Rafael Reyes, ito yung bumili sa atin nung last slide. Ngayon, binalik daw ni customer yung 1 unit na binili niya last January 15. Ngayon, yung unit is maganda, okay naman yung condition niya, good condition siya, walang problema. Binalik niya lang yon kasi nga sobra na yung nabili niyang item or computer. Ngayon, tayo, in-approve natin yon tsaka in-accept natin yon. Ngayon, yung price na binalik ni Rafael is babawas natin sa account niya. Ano sir, ibig sabihin nun? Yung utang ni Rafael, babawasan natin kung magkano yung amount nung isang unit ng computer. So, paano po natin gagawin yun? I-record natin yung return. So, ibig sabihin nun, dapat tayo mag-debit ng sales returns and allowances. 19,500. Sir, bakit po 19,500? Wala naman po nakalagay dyan. Balikan nyo yung last slide. Diba, ang illustration dyan is 19,500 yung, ito siya. Ayan. 19,500 yung per unit. Ibinalik niya nga isang unit. So, ibig sabihin, ang ibabawas natin sa account niya is 19,500. Tapos, credit kayo ng account receivable. Sir, bakit po nakakredit ang account receivable? Kasi nga po, din dapat ma-receive natin sa kanya, nabawasan na. Ibig sabihin, nabawasan yung receivable na matatanggap natin. Kaya siya ay naka-credit. Okay? Next, we have sales discount. Dito naman, sabi ko sa inyo, pag pinag-compare nyo sa purchase discount at sales discount, kapag purchase, pag tayo yung bumibili, ang tawag doon sa binibigay na term is credit terms. Kapag naman si customer binigyan natin ng terms kung para mabayaran yung utang niya, ang tawag doon ay discount term. Okay? Same lang din yan ng pagbasa. You are entitled to receive a 2% discount if paid within 10 days. If not, it is payable within 30 days. Okay? Ayan, nakalagay na dyan, ha. Lagay ko dyan, sales discount is a contra revenue account. Contra sales account yan, ha. With a normal balance, debit. Okay? So, let's have an illustration. So, assume daw natin na bumili tayo ng yung binili natin is on cash. Ngayon, 5 units ng computer yon, tas 10,000 per unit from our supplier. Binili natin yon nung January 17, 2016. Ngayon, itong mga unit na to is nabenta natin siya kay June Cruz. Again, bumili tayo ng computer, tapos binenta rin natin kay June Cruz nung January 18. Ngayon, nung nakabenta tayo o nung binenta natin kay June Cruz, ang amount nun is 90,000. 18,000 yung per unit na benta natin. O laki ng tubo natin dyan. Okay, nabili lang natin siya ng 10,000 per unit, tapos binenta natin kay June Cruz ng 18,000 ang isa. Ngayon, binigyan natin si June Cruz ng 210 and 30 FOB shipping point. Ngayon, on January 23, ayan, si June Cruz nagbayad ng bigla ng buo. Tandaan na. Sir, bilangin natin. Bilangin natin kung pasok ba siya sa discount term. Kailan ba siya bumili? O kailangan natin siya binentahan. 'Di ba sabi diyan, ayan, these units were subsequently sold to June Cruz on January 18.
Tapos, binayaran niya ng January 23 o bilang 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, ibig sabihin 5 days wala, nagbayad na siya kaagad. So, ibig sabihin nun, pasok siya dun sa 10 days para makareceive siya ng 2% na discount. I-record natin yung payment o yung bili muna natin. Nung January 17, bumili tayo. Ba tayo una yung bumili? Record natin yun. January 17, purchases natin is 50,000. Bakit naging 50,000? Kasi bumili tayo ng 5 units na computer. Ang amount niya ay 10,000. Credit na kayo ng cash kasi nagbayad tayo ng cash basis. Ayun, i-record natin yung benta natin kay June Cruz nung January 18. Yung January 18, nakabenta tayo ng 90,000. Kasi nga 18 per unit yung benta natin. So of course, since yan ay utang, debit tayo ng account receivable kasi makakatanggap pa lang tayo ng bayad kay June Cruz. Tapos, credit kayo ng sales kasi nagkaroon kayo ng benta. Ngayon, i-record naman natin yung January 23. Ano po yung January 23, sir? Ito, nagbayad daw si June Cruz ng buo. Binayaran niya na. Again, pasok nito sa discount. I-record natin yan. Ibig sabihin, magka-credit muna kayo ng account receivable ito. Kasi nga po, mawawala na yung receivables natin kasi natanggap na natin yung bayad. So, credit tayo ng account receivable. Tapos, di ba sabi ko sa inyo kanina, ang normal balance ng sales discount ay debit. Kontra cancel ng sales. Debit kayo ng sales discount. Magkano po yun? 1,800. Paano nakuha? 90,000 multiplied by 2%. Okay? Magkano lang babayaran magkano lang matatanggap natin? Magkano lang babayaran sa atin ni June Cruz? 88,200 na lang. Okay? Paano siya i-analyze? Merong utang sa atin, si June Cruz na 90,000, na marireceive natin. Kaso nga lang, nagbayad siya agad, 5 days pa lang, binigyan siya ng discount. Ngayon, ang babayaran na lang niya, or natanggap na lang natin is 88,200. Okay? Dapat clear yan sa inyo. Okay? So, yun lang. Sobrang ikli lang naman. And then, we have quiz na. Siguro next week na lang to Thursday, mag-quiz muna tayo and then we will proceed to the next part of our discussion, which is yung bookkeeping partnership pa rin naman natin. Okay? I hope na nagets nyo to. Sobrang ikli lang din naman ito and so super dali lang. Kung nahihirapan, i-relate lang sa totoong nangyayari. Pag nabumili kayo, ibig sabihin may purchases kayo. Ano bang pinambayad nyo? Cash. Kung hindi cash, edi accounts payable. Okay? Pag nakaroon kayo ng benta, tas utang o account receivable, record nyo yung benta nyo, sales. Tas apply yung discount kung applicable si discount. Okay? Again, kapag kapag tayo yung bumili, binibigyan tayo ni seller ng credit terms. Kapag naman may customer tayo, binibigyan natin siya ng term, ang tawag doon ay discount term. Okay? Yun lang guys, and ingat kayo, good luck, and thank you. Bye-bye.